Ayusin mo, Bebo, ah. Ay ka. Pasyo! Parang naririnig ko. Feeling? Gusto ko lang magtanggal. Gusto ko lang paano sinabi niya. Same question. For the iyak mo time. Pero bang ano dyan? Tisha? yung pang sabli. Hello, I'm Razel and I'm the fiancé of Bebu. Hi, I'm Bianca and I'm the fiancé of Bebu and we are 14 years together. High school sa Asunta. First year ako, second year siya. Tapos lagi niya akong sinusulyapan sa room. Kapag aakyat siya, kasi yung sakto nun, yung room namin, first floor, yung sa kanila, second floor. Tapos gagawin niya, kikindot siya sa akin. Tapos siya umakyat sa room nila. Nakita ko na siya nung ano pa lang, elementary. Sa church. So, parang crush ko na siya noon. And then, nung nag-high school ako, second year, lumipat ako ng Asunta. Doon ko siya ulit nakita. Talagang parang, parang tadhana. Nasa second floor kasi yung room namin, tapos nasa first floor sila. So, pag nakikita ko siya, parang kinikindatan ko siya lagi. Sa church. Sa church, sa church. Pero hindi niya alam yun. Ako lang may alam. Sure, alam. Ano, sa Kristan ka ba nun, Bebo? Sa Kristan siya nun, as a churchgoer. Tsaka dun sa school. Sa school, yung aakyat siya, tapos kikindot siya sa akin. See? Tama. Parang sobrang ang bait niya. Parang sabi ko, parang perfect siya kasi lagi siya nag-smile. Of course, napakaganda niya. And nung nakilala ko siya, parang mas na-inlove ako sa kanya kasi sa sobrang bait niya, matulungin, tsaka smart. Actually, hindi ko kasi siya type nung una. Pero, ano siya, persistent. You know, may mga type ko, chinito, matangkad. So, pumasa siya doon. After doon, nung nakilala ko na siya, super mabait, super patient, loyal, and God-fearing siya. First impression, not my type. See? Hindi ako gusto na. Me. Sabi ko, maganda tsaka mabait. Wow! Siya. Eh kasi marami nagkaka-crush sa akin before. Tapos hindi ko siya crush. Kasi siya talaga yung may gusto sa akin. Tapos niligawan niya ako for like 2 years. So after 2 years, doon ko pala siya sinagot. Last man standing. Nako, ako, syempre. Nung una ko siyang nakita dun sa church, kasi may kamukha siyang parang artista nun sa channel dun. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na yung name eh. Tapos sabi ko sobrang ganda nito. Yun, every time na Sunday, excited ako magsimba kasi gusto ko siyang makita. Tapos lagi kasi silang late. So pag wala pa sila, sabi ko shit, wala pa sila. Sabi ko gano'n. Tapos darating yan, half ng mass. Parang tapos na yung homily. Pag nakikita ko siya, parang, shit, ang ganda talaga niya. Gusto ko talaga siya. Yan, kaya nung naging schoolmate ko siya, niligawan ko talaga siya. Ako, syempre. Sabi ko nga sa kanya kanina na ikaw kasi 2 years ka naligaw sa akin. Meron pa ba ako Feeling siya eh. Feel na feel niya yung 2 years. Lagi yung sinasabi. Feel ko talaga yung 2 years. Shy type kasi ako eh. Kasi nung high school, parang hindi naman uso yung nagko-court sa personal, gano'n. Ako kasi sobrang mahihayin ko. So, nung nakuha ko yung number niya, lagi ko lang siyang mini-message, tinetext. Pag nakikita ko siya sa corridor ng hall namin, kahit magka-text na kami noon, parang iniiwasan ko siya pag nakikita ko siya kasi parang kinakabahan ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero kausap ko na siya noon, sa ka-text ko na siya. Sa text ko lang talaga siya niligawan kasi sobrang nahihiya ako. And dami nga nagsasabi sa mga friends niya na kailangan ligawan kanya personal, gano'n. Pero yun, hindi ko alam ba't sinagot niya ako kahit sa text ko lang siya niligawan. Nakuha yung phone number ko, I think before. Tapos nag-message siya sa akin. Yun na. Nagpapadala siya ng kung ano-ano. Like, pagka Christmas. So, di ba sa Christmas party ng high school, usually may gift ka sa mga friends. Tapos siya, palaging may extra gift siya for me. So, yun, I think yun yung mga signs of like, gusto talaga niya ako. Tapos, I remember, nung naligo pa siya sa akin, di ba may mga marriage booths sa school? Kinasal kami nun. Sabi ko, hindi ko nga alam kung bakit mo ako sinagot. Kahit text lang gano'n. Oo, nag-ano siya sa akin sa text. Will you be my girlfriend? Sa text. Kaya yung first anniversary na, monthsary namin was 999. Oo, 999. Kapag Christmas, meron siyang mga extra gift. Di ba usually pag Christmas, sa mga friends lang. Tapos siya na, pag pauwi na,
Last siya magbibigay ng gift sa akin. Nahiya pa nun. Yes. Ayoko. Na earrings pa no, na hindi ko type. Kasi di ba hindi naman ako maalahas. Actually, nung high school, hindi naman kami masyadong nag-aaway. Nag-aaway kami nung college kasi hindi niya ako pinupuntahan sa Assumption. Kasi shy type siya. So, lagi ako nagde-demand na lahat na lang ng friends ko, nung parang, di ba, sa Assumption kasi parang may mga soiree, na lahat sila may date, ako wala. So, kaya noong time na yun, parang gusto ko nang maghanap ng iba. Kasi LDR kami, gano'n. Tapos, di niya ako pinupuntahan. Serious ba talaga to? So, lagi ako nagde-demand sa kanya na, punta ka naman dito. Kasi nga, parang, ano siya, suburban guy, di ba? Sa Pampanga siya, tapos ako sa Manila. Parang, nahihiya siya lagi. Parang, takot siya mag-commute, gano'n. Siya, kasi hindi naman ako marunong mag Actually, wala naman talaga malala. Nagkakaayos din kami agad. Mga petty lang, parang fight. Naalala ko tumagal yung iniwan niya ako nung sa outreach. Ayaw nito na late eh. Pero pag siya yung late, wala kang masabi. Nalate ako ng 5 minutes. Di na niya ako maintay. Bibis ako. Tapos, yun, sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko gano'n sa kanya na 5 minutes lang iniwan niya ako. Yun na yung pinakamalala namin kami. Siguro hindi kami nag-usap ng 5 days. Pero ako pa rin yung pumunta sa kanya. Kahit kasalanan. Ma-pride to eh. Pero love ko kasi. Di ba nung una, hindi mo ako pinupuntahan sa Assumption? Ayan. So, lagi ako nagdedemand na, why are you not going here? Lahat na lang ng mga... Tapos yun, hindi pa siya nagpapadala ng flowers before sa akin. Kuya, kami room 25 kami. Room 25, padala po ng Hindi ko na flowers. Tapos ako kaya meron, laging wala. Yung away natin, yun yung iniwan mo ko. Oo, yun sa outreach. Kasama sina Tita Baby, tsaka sina Uncle Dyke. Kasi ayoko nang nalilate. Tapos nalate siya like ng 5 minutes. After nun, sabi ko, let's go. Tapos sabi niya, papunta na siya. Sabi niya, nasan na kayo? Nasa may San Simon exit. Tubig. Doon pa lang kami, like di pa kami nakakapasok ng end. Nung sabi niyang susunod siya, sabi ko magdala siya ng own car niya. Hindi ko siya wait. Actually, wala naman. Lagi naman ikaw yung nagagalit sa akin. Hindi naman ako nagagalit. Really? Actually, nung una ko pa lang talaga siya makita. Parang siyempre, niligawan ko nga siya 2 years. So, nung crush na crush ko talaga siya nung una, nung high school pa lang. Nung nauna ko siya nakita nung elementary, tapos nung high school, naging schoolmate kami. Sabi ko, liligawan ko to. Tapos kahit na hindi niya ako gusto, parang lagi pa rin ako nagpo-pursue, lagi ko siyang tinetext na ano. And natutunan niya naman niya akong mahalin, siguro, sa kulit ko. Ito, pag naging girlfriend ko to, sabi ko, hindi ko na to pakakawalan. Even nung nag-work pa, marami pa rin mga nagpaparamdam, gano'n. I always question na, siya na ba? So, nagpipray ako palagi na, Lord, if hindi siya, babae na lang siya, or makahanap sana siya ng iba, kung hindi ako. Kasi at least, kumbaga kung hindi siya yun, hindi na kami nagsasaya ng oras. Pero lagi siya nandyan, lagi siyang nagsistay, lagi siyang kahit anong mangyari, nandyan siya. Pero I think yung the one moment was yung nagkasakit si Mami. Tapos from the very start until the end, hindi niya ako iniwan na inilagaan namin siya together. So for me, kung yun nga, hindi niya Mami, nagawa niya yun. What more if ako yung magiging partner niya for life. Kumbaga, syempre, mas yung effort na gagawin niya for our family. So, yun, doon ako naging super sure na I'm so lucky to have someone like him. Kung maaalagaan niya ako the way na inalagaan niya si mami ko. Oo nga, ito laban percent pala si Bebo. Yun, sabi ko, nung niligawan kita, sabi ko, pag naging tayo, parang di na kita pakakawala. Wow. Well, before kasi diba, parang marami pang nagkakagusto sa akin, marami pang nagkaka-interest. Dami naliligaw sa kanya. Kahit na kami na, marami pa talaga naliligaw. Feel. Pero pinagpipray ko na if hindi siya talaga, wag na lang. Kumbaga, mag-break na kami. Pero yung talagang moment na the one moment, Bebo, nung inilagaan natin together, si Mami. Pero yung effort mo noon for her was like times 2. Diba? Kasi siya yung driver, siya yung magpipick up ng food, siya yung mag-order ng food. That was for like a year na every month nasa hospital kami. So ako noon, syempre masasad na ako. Minsan lutang-lutang ako, ganun. So siya yung naging ano ko noon, sandal. Okay, so because of him, parang natuto akong mag-risk. Risk with
preservation. Kasi before, bago kami mag-start ng business, ang inask ko muna sa kanya is, nung sobrang busy na sa dress up, ako lang mag-isa lahat noon. So inask ko siya if pwede siyang mag-resign sa work. Magtulungan kami dalawa. Doon nag-start na parang nirisk niya yung whole career niya for me. Need ko ng help. So imagine nag-resign siya doon sa work niya para lang i-help niya ako. So I mean, what if hindi yun nag-work? Kumbaga, sinacrifice niya yung buong career niya for me. So, yung sacrifice na binigay niya for me, I realized na worth every success, every sacrifice, every pain, and joy na na-experience namin together. Ako kasi kaya ko mag-isa. Pero, naturo niya sa akin na if kaming dalawa, mas madali, mas magaan, mas nakakapag-discarte kami ng maayos. Kasi usually, pag ako lang mag-isa, walang kumukontra, walang anything. Pero pag sinasabi ko sa kanya, hindi naman siya kumukontra, nagsusupport siya. Pero it just makes everything so easy. Hindi kami compatible talaga. So parang yung kulang ko, tsaka yung kulang niya siguro, yun yung naging napupunan niya yung pagkukulang ko. Siya kasi yung personality niya sobrang strong. Siguro, isa sa natutunan ko yung naging confident ako sa makipag-socialize sa mga tao. Kasi before, sobrang mahihayin ako. Like, nung nag-business na kami, dun ko na-realize na ang dami kong natutunan sa kanya. Like, yung, alam mo yun, sobrang galing niyang magsalita sa harap ng mga tao. And ngayon ako, parang nabibuild ko na yung confidence ko na yun. Whenever I'm with you, everything is easier. Sabi ko yung confidence ko. Yeah. Correct. Parang hindi na-expect yung sagot. Better na ako dati pa. Hindi, joke. Natutunan ko sa kanya yung pagiging matulungin, tsaka God-fearing. Kasi before parang, siya kasi lagi siyang naniniwala sa, the more you give, parang maraming blessings na babalik. So, kunwari sa church, sa mga foundation, lagi siya nagdo-donate. Pag tumulong ka, mas maraming, alam mo yun, parang mas masaya ka. So, yun yung parang natutunan ko ngayon. Parang gusto kong tumulong rin. Dati kasi, di ba, di mo naman maaalis pag bata ka, yung mga material stuff. Pag siya yung kasama ko, na-realize ko na parang yung moments that we have together doesn't have to be always extravagant. Sometimes, nag-enjoy na kami sa isa't isa kahit lang isaw date lang or minsan, pupunta lang kami sa park or yung mga simplest things lang na mag-walk kami ng dogs. Yung simplest things in life, yun yung naging mas extravagant for the both of us. And I think, moving forward, diba, pag nagkaroon kami ng future family, yun yung gusto namin ituro sa kanila. Na there's more to life than the material things that we have. Mas importante pa rin yung relationships that we build to each other. Kaya lagi kami nag-host, di ba, ng Cousins Night, lagi kami nag-host ng friends. Kasi for us, yun yung mas importante. Ayun. Yung pagiging matulungin sa iba. Ako yung pag-share ng blessings, gano'n. Yeah. Less material things, more relationships. Yung natutunan ko sa'yo. Na mas okay na parang we invest our time and money, not just sa material things, but mostly together with our friends and family. Okay, I'm so excited to build a family with him. And alam mo yon, yung a family that God is the center of it. And magta-travel together. And I hope si Lord bless kami with madaming kids para masaya yung family. Yun, I think it's more of meron akong kasama palagi. Hindi na ako mag-isa. Siyempre, magbe-baby kami. Parang, despite nang nangyari sa lahat, parang yung baby na to, parang yung mag-aano kay tito na para, alam mo na yun, sa mga parents namin, para magiging masaya sila, for sure, lahat, pag nagka-baby ka. At saka siyempre, sabi nga nila, hindi naman laging masaya. Nilook forward namin yung kaming dalawa, yung magbuo ng family. Kung meron mga struggles, parang pag-uusapan namin yung dalawa. Tsaka, siyempre, meron ding mga happy moments pag nandiyan na yung mga apo nila na lolo. So, yun, excited kami bumuo ng family, yung magkaroon ng maraming anak. Sabi ko, yung family. Build a family and travel together. Wala ko sinabing family. Hindi, baby yung sa akin. Yeah, siya kasi gusto niyo kayo. Wala ko rin naman. Excited! I love you, Bebo. Love you, Bebo. Bebe? Feeling? Hindi